Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ABS-CBN News 15 minutes ago. Senator Risa Hontiveros said that she is seriously considering running for the position of president come the 2028 election. Oh. So, excuse me, at least very consistent si Senator Risa. Last year pa, sinasabi niya na yan eh. Or 2 years ago, 2024. I am making myself available. Sinabi niya na. Sa lahat ng mga anti-Duterte forces, si Risa Hontiveros lang ang klaro ang kanyang direksyon na gusto talaga niyang tumakbong presidente. So ang question na lang ngayon is, siya ba ang pambato ng liberal? O kung hindi siya i-endorso ng liberal, magsarili ba siya? Kasi ang alam ko, 2 months ago, ang Akbayan Party List, naglunsad na ng parang launching ko nila na Risa for President, yung Akbayan. Tingin ko, parang nag-aambisyon si Senator Risa na siya ang pambato ng liberal, siya ang piliin ng Liberal Party. O kaya kung mag-koalisyon ang Marcos at liberal, siya, umaasa siya na siya ang standard bearer ng koalisyon Marcos-liberal. Ayan. Okay. Sa tingin ko lang no one will stop Risa from running for president kung hindi siya i-endorse, kung hindi siya ang pipiliin ng liberal. Example, piliin nila bigla magbago ang ihip ng hangin, si Bam Aquino ang endorse nila, or si Mar Rojas. Yan yung nakikita kong dalawang kalaban ni Risa sa liberal. Kung hindi si Risa ang endorse ng liberal, tingin ko tatakbo pa rin niyang presidente. Magsarili na lang siya, kandidato siya ng Akbayan. Talagang determinado na siyang tumakbo. Kasi hindi naman siya makatakbong senador. Dahil bawal na, dahil nakadalawang term na siya. Kailangan niyang magpahinga ng, I think, 3 years ba o 6 years bago makatakbo ulit. Kaysa yung hindi siya tatakbo, subukan na lang niyang tatakbo. Either president or vice president. Okay, ito naman nakikita ko. Kung magbago ang isip ni Madam Leni Robredo, Mayor Leni, at siya ang pambato ng liberal, palagay ko, papayag si Risa na maging katandem niya, vice president siya ni Mayor Leni. Yan ang nakikita ko. And then, pag nag-koalisyon naman, although malabo pagpalagay natin mag-koalisyon ang Marcos at Dilawan, hindi papayag ang Marcos Junior Administration ng standard bearer nila galing sa Dilawan. Kasi silang administration. So, John B. Cremulya ang presidente. Pwede ang kanyang vice-presidente si Risa Hontiveros. Yan yung mga nakikita kong tambalan sa 2028. So, sino pa? Mga tulpo. Although nagsasabi sila na ayaw na, lalo na si Senator Rapi Tulfo, hindi ko muna inaalis yung posibilidad na tatakbo ulit siya. Baka diskarte lang nila para hindi sila siraan ng todo.
Kasi once nga nag-declare ka na ng candidacy mo for president, eh, titirahin ka na. Kaya ang Tulfo, lalo na si Rapi Tulfo, may posibilidad pa rin ito na tatakbo. Lalo na kung magtagumpay sila na matanggal through impeachment, makonvict si BP Sara, nako, yan na. Mag-uunahan na yan. Kakandidato na yan si Rapi Tulfo once na convict sa impeachment si BP Sara. Marami ng kakandidato. Kaya lang, kakamali sila. Kahit makonvict nila si BP Sara, ang i-endorso niya, mananalo pa rin. Example, yan, tatakbo si Risa, tatakbo si Tulfo, tatakbo si Junbic. Sino ba? Tatakbo yung makakaliwa. So, Duterte, pagpalagay natin, Mayor Baste, nako, mananalo pa rin si Mayor Baste in a 5-way fight. 5 kandidato, mananalo dahil solid ang ano eh. Sa ngayon, nasa 34% ang DDS sa percentage of voters. 34%. Sa kaya 5 silang maglaban-laban, wala na. Panalo na si ano. Kaya good luck kay Senator Risa. Iba naman yung kagustuhan tumakbo, iba rin yung chances. Gaano kalaki ang chances niyang manalo? Malabo. Napakahina niya sa takilya. Mas mabuti pa ang mga may laban talaga kay BP Sara, si Mayor Lenny at saka si Rapi Tulfo. So, sa ngayon, wala pa itong dalawang ito, Lailo. But in case na bigla ang tatakbo sila sa 2028, yan na. Expect a good fight. BP Sara or Basti Duterte, Rapi Tulfo and Mayor Lenny Robredo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang gipatindog nga balay sa tabangan na Mugero sa balay ni Junior nga taga Lower Kalapat. So muna ni ang yero nga gitabang nga iyang iatop karon. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nakaatop na gid ang gitabangan ani. Salamat sa Ginoo nga nakapatukod nako aning akong balay ug salamat pod sa nagtabang aning sininaot nga magpadayon ni kay daghang pang nanginahanglan nga sama nako nga magbalay unta pero wala sila ikapalit og sin kay tungod kutobra sa ilang pagpaningkamot, kutobra sa pagkaon. So unta magpadayon mo sa pagtabang ug paghatag sa sin. Dagan salamat. So karon nakaatop na gid ka sa imong gipatindog nga balay. So tungod sa tabang.
Kung wala pa ang tabang, dili pagid ka kaatop. Oh, so salamat kaayo.